Buhay nanay nga naman, anong oras na natulog pero ang aga pa din nagising. O siya, eto, simula na ng bakbakan. Mapapasabak na naman tayo sa mga imisin at sa mga labahin. Naglinis na nga ako kagabi bago ako matulog para kako pagising ko kinabukasan, mga labahin ko na kaagad yung uumpisahan ko. Paano naman makakapag-umpisa ka agad maglaba kung ganito naman ang paligid mo? Sa loob lang kasi ako ng bahay naglinis kagabi pero dito sa labas hindi pa din talaga ako nakakapaglinis. Tapos collection nga din ng basura dito sa amin. Tamang-tama, walang maiiwang dumi dito sa bahay. Sa aming magkakapit-bahay, parang kami lang palagi ang madaming basura dahil yung iba minsan isang sako lang, tapos kami nakakadalawang sako talaga tapos malalaki pa yung sako ko. Bukod pa yung mga karton. Pero halos lahat ng mga basura namin, mga bubble wrap at saka diaper ng bunso ko. At eto nga pagkatapos ko maglinis dito sa may labas, eto't nag-umpisa na ako sa paglalaba. Basta maglalaba ako, inuuna ko mga underwear namin. At habang inaantay ko ang nakasalang sa washing, eto kinusot ko na nga din tong mga uniform ng mga anak ko. Hindi talaga ako nagwa-washing ng mga uniform dahil minsan nagtatanggalan ng mga butones, yung ibang tahe, tapos gusot na gusot pa kaya hindi ko talaga yan wina-washing. At saka madali lang naman labhan tong mga uniform, hindi naman to masyadong madumi. Habang nagkukusot nga ako, tumutunog-tunog pa, naalala ko tuloy ng bata ako, tuwan-tuwa ako sa aking ina kapag naglalaba tapos tumutunog-tunog tapos ang bula pa. Pero nung naranasan ko na nga maglaba, nako, hindi pala nakakatuwa. Naalala ko pa nga sabi ko noon sa tito ko, pangarap ko maging katulong. Batang-bata pa naman ako noon, wala pa talagang bait, kaya sabi ng tito ko, ang baba daw ng pangarap ko. Pero meron talaga tayong kasabihan na be careful what you wish dahil ayun, nagkatotoo. Naging katulong talaga, yun nga lang, walang sweldo. Tapos wala pang day off at wala din pahinga. Ang pahinga lang talaga natin yung tulog tapos hindi pa kumpleto. Kaya kami mga babae, kapag ikukumpara sa mga asawa namin, kahit mas matanda pa ang edad ng asawa namin, mas nagmumukha pa kaming matanda. Hindi naman lahat pero halos. Kagaya na lang ng asawa ko, 5 taon ang tanda sa akin, pero sabi ng mga kapatid ko, parang mas matanda pa daw ako. Ganun talaga, hindi pa talaga makabawi sa sarili sa dami ba namang gawain, idagdag pa natin ang mga anak natin na pasaway. Parang nga mas pasaway pa yung dalawa kong anak na babae kaysa dito sa bunso ko dahil yung dalawa kong anak na babae palagi na lang nag-away, mayat maya na lang nagsumbungan. Samantalang sabi nila kapag magkalayo ang edad, magkakasundo daw. Gumagamit nga pala ako ng ganitong hanger sa mga terno ng bunso ko para madali na lang kunin kapag isusuot na niya. Tapos etong mga gamit ko sa paglalaba, nilinisan ko at baka magtampo na. Ang tagal-tagal ko na din hindi nalilinisan. Pinagtatago ko na nga ang mga planggan at hindi ko na ginagamit dahil pampasikip lang talaga dito sa may labahan ko. Dahil tingnan nyo naman tong labahan ko, sukat na sukat lang talaga sa washing namin. At saka mas komportable ako kapag ganito ang ginagamit ko sa pagbabanlaw. Naisipan ko na nga ding linisan itong pinaglalagyan ko ng washing dahil may kakaiba na akong naaamoy. Parang amoy kanal na. Etong ang washing ko, hindi ko na din talaga nalilinisan ang labas niya at loob lang talaga ang nililinisan ko. Baka magtampo na. Hindi ko din kasi mayat maya binubuhat itong washing ko dahil mabilis nga daw yun makasira. Kaya ang tagal na din talaga nitong washing ko. Kung hindi ako nagkakamali, parang 1 taon pa lang ang pangalawa kong anak nung binili namin to. Tapos ngayon 5 years old na siya.